Ito ang bundok ng ginto, o Golden Mountain na kung tawagin nila ay Mount Diwata. Ganito pala ang buhay ng minero. Kukuha lang ng kuha until ma-figure out mo na ginto na siya. Pinuntahan ko ang dating isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng ginto sa Pilipinas. Ngunit gaano ba ito katotoo at marami pa rin ba nagmimina dito? Sa pangalan pa lang nakakaintriga na, kaya bigla akong napunta dito. Nakarating na ako ng Davao de Oro at habang kumakain lang sa karinderya. Sabi ng lokal dito, puntahan ko daw ang Diwalwal. Diwata. Diwata? Saan malapit yun? Dito ka, mula dito. Yun, tapos, Diwalwal lang Palayaw. Okay, pupunta ako to bukas. Suggestion ni ate. Gusto ko lang sanang daanan ng probinsya na to at ang layo din pala ng mga falls. Hindi ko pa siya naririnig at hindi ko alam kung anong meron dito. Dahil wala akong bisikleta, ang tanging paraan para makarating ako rito ay pagsakay ng habal-habal. Sinundo ako ng habal-habal driver na na-meet ko sa bus station bandang alas 5 ng umaga. Ako. Pasabi na lang po, tuloy po ako. 5 AM po. Kasi nga lang ganyan eh. Yan po, yan. Yan, oh. Sakay niya po kanina. Konta ko lang doon sa sinakyan ko na driver kanina at confirm 5 AM ako bukas. Meron pa akong ilang oras para matulog. Good luck. Oh my God, hindi ko lang nakikita yung mga pinakita sa akin na puntahan ko tomorrow. Kuta daw to ng mga rebelde. Ito yung isang source ng minihan sa Pilipinas. Tulog ka na lang to. You research about it. The more scary. Ginagawa pa rin ang mga kalsada dito na magtatawid ng Boston Davao Oriental. Matarik ang mga kalsada at hindi rin maganda ang panahon ng time na to. Sinemento ba nila to para sa minahan? Oo, papuntang Houston dito. Ano? Papuntang Houston. Anong meron sa Houston? Lungsod. Effect din to kasi binutas nila yung bundok para makagawa ng kalsada. Nung Bagyo Pablo, yung mga locals, lumipat na sila dun sa baba. Dati naninirahan sila sa taas. Kaya parang nagkaroon na ng isang malaki na community doon. Ay, oh my God. Lubak na. At matapos ang halos isang oras sa paglalakbay, ibinaba na ako ni Kuya sa isang lugar kung saan ang sentro ng pagmimina sa lugar. Nakilala daw siyang mining company dito. Nagpaalam ako na kunan ng footage ang lugar pero hindi pumayag dahil wala daw dito yung may-ari. Kaya naman napagdesisyonan namin na dumayo pa sa kabilang lugar. Gaya ng unang daang tinahak namin, makitid ang mga daan dito, malubak at mga skill driver lang yung makakagawa nito. Pero mas maputik. Nakakapagtaka dahil kahit mahirap makapunta rito, mas marami naman akong nakikitang mga bahay na meron na ring mga gamit na pagmimina sa loob mismo ng kanilang mga tahanan. Karamihan, kung hindi man lahat na nakatira dito sa Mount Diwata, ay umaasa sa pagmimina para maitawid ang kanilang kabuhayan. Nagkaroon din ng polusyon sa tubig na resulta ng mapanganib na kemikal na mercury. At pati na rin ang patuloy na pagkuha ng buhangin mula rito. Dahil dito, naging polluted na ang Noboc River na isa sa pangunahing anyo ng tubig na dumadaloy sa buong komunidad. May mga ilan na rin nasawi sa landslide pati na rin ng Bagyong Pablo taong 2009 dahil sa pagbaha natin. Bumabala ako ng habal-habal at magte-trekking lang kami pupunta dun sa tunnel dito. Hopefully makapasok tayo. Pero kung ano man ang nakita ko sa labas, wala pa yan sa tunay na suliraning kinahaharap ng mga minero sa loob mismo ng bundok. Meron pa ring mangilan-ngilan na nagmimina dito at maniniwalang may makukuha silang ginto. Buti na lang pinaunlakan ako ng isang kumpanya dito kung na makita ko ano mismo ang meron dito sa loob ng tunnel. Oh, mahirap yung daan dito, ma'am. Yung 1992, parating ko dito. Hirap yung daan dito. Lubak-lubak, yung rough road lang dito, ma'am. Yung ma'am, 1992 ko na darating dito. Kamusta naman po yung buhay mo dyan? Medyo okay naman pero may dating pagod pero tawa ng Diyos. Karaos naman. Before ba maraming nakukuha ng gold tapos ngayon kumunti na yung mga Hindi kagaya noon na dali lang yung kuhanin ng gold pero ngayon hindi na. Pero meron pa rin nakukuha? Meron pero kunti na lang. Hindi, titingnan nyo sa ma'am yung ganitong yung mga ganito game mo.
Yung ganito, tingnan nila yung marunong na magkuha ng ginto. Hindi na. Tingnan na. Kasi yung mga tunnel doon, mga lalaki, safety naman po. Wala namang masyadong matabunan, wala. Kunti lang. Susot daw tayo ng boots. Kuya, mababasa ba doon? So, magbuboots tayo. Wow, sukat sa akin. Minor. Kailangan natin mag-raincoat. So, pag kayo nagbimina, may suot talaga kayong ganito? Hindi na. Bawal tayong mabasa. Kailangan natin ng helmet para minero tayo. Kailangan din natin magsuot ng flashlight dahil madilim-dilim doon. Madilim talaga. Bababa lang ka naman kasi mababa yung ma'am. Mababa nga. Ang sakit naman. Hindi ako natatakot. Hindi, wala man dito ma'am. Sinking. Nagkikuweba ako eh. Anad ka ba masok ng kuweba ma'am? Sarap ko kaya. Okay. Ano po itong mga to? Yung bato. Yung boulders na bato. So, wala pa dito? Wala pa dyan? Wala pa dito ang mina. Ano lang to? Parang daungan lang. Parang lang ma'am, inline. 2 years ago lang? So, papasok na kami dito at dito sa part na to, compare sa ibang tunnel, accessible pa na tao. At nilagyan nila ng ganitong blower para kapag lumapit na tayo doon, maubusan ka na ng oxygen. So, ito yung purpose. First time mo yung tumupasok ma'am? First time po. Hindi naman ito. Parang lang, ko lang ng highway. Nagkikeba naman po ako. Bababa ka ng kunti ma'am? Dito ma'am. Ito yung Pinakalakal ba? Ito, lagay mo sa ako. Labas. Yung iba mayroong laman. Biling. Yung iba wala. Ginigiling yan. Oo, binibiling. Ayan. So ito, kahit hindi siya ginto ngayon, magiging ginto na lang. Pwede na Ay, yun. makuha ka ng ginto. Merong mga part na ganito na ginto talaga. Pero hindi mo malalaman na ginto siya. Parang, Yung iba may laman pero yung iba wala. so kuha lang ng kuha until ma-figure out mo na ginto na siya. Okay. Medyo basa-basa nga lang dito. Ayan. So ito pala, as in hinuhukay. Kaya may pang ganun yung pukpok. Yung Kasi yung yung pagpukpok mo Ito, kuya. pag yan yun na. Uli na. Hindi ka uli na yan. Yan, wala na yan? Wala na yan, kuya? Yung sinasabi ko kayo na nag-andar. Oo. May laman naman to pero hindi masyadong Ito na siya hindi masyadong may ginto. mga production ko. Ikaw yung nag-ano lahat yan? Nag-tracking ng ano. Gano'ng katagal inabot? Siguro 6 months na yata yun, may? 6 months? Hindi pa pagkapalabas ng So meron ba? Oo, mayroon. Pautang? Pero konti-konti lang. Pero hindi ko masyadong malaki ang yung kanyang sampol. Ito, dito sila yung gold. Ganyan na kalaki. Ganyan na kalaki. Mga 8 cm yata. Okay. Okay na gugulo. Yan po, ano na ba yan? Yun ano lang, Gold na gigilingan yan? yun. Gigilingin nila. Pero gold na yan? Sa ganito karami, buti na lang makakuha ka ng ganun kalaki, oh. Ganito karami, buti na kung may ganun kalaking ginto. Pinakita rin nila sa akin ng ilang sako nilang ginawa na umabot din ng isang araw para magawa ito. Pero hindi ibig sabihin ng mga nakikita nyo ay isa na itong mga ginto. Dahil dito pa lang papasok ang kasunod na proseso. Sample. Yan. Yung titistingan yung ano ba, yung kung may laman ba, kung may ginto ba yung ano. Yun ang gagamitin ng ano, yung mga bantiro.
Ito na ito malaman kung may laman siya. Pagkahukay. May makukuha pa tayo. Yung tinatawag na sampol. Sampol. Ito dulo. So ganun lang kaliit? Nga? Gamay? Lumay. Hindi lang. Hindi lang siya. Kita niyo yung destino. Ano na, kung maabot ito ng isang bag, isang kapuyong, siguro magkakampi na ka na ng 400 plus. 400 plus. Ay, yung ganyan kaliit? Oo, maliit yan. 400 pesos na yan. Oo, maliit na. Isang ganito, mama. Ay, ganun? Oo. Isang ganito, 400 lang yan. Isang sako daw nito is 400 pesos. Ang dugo pala. Napakadugo. Kala ko parang gold. Ito ang ito naman ang paghuli ng gold. Ito. Paano naman yan? Yan ang tinatawag na kalawiti kamatayan. Kasi? Kalawiti kamatayan. Yung mga nahuhulog dyan, yun na. isasample mo. Yun na isasample ko. Talaga. Gets. Lahat pipilirin mo rin yung mga bato, hindi dito possible? Pili ito. Pero matigas masyado. Hindi Kinailangan lahat. ka nating... Ito yung Ano po yung nandyan? ito yung portal ng kan. Oh, so meron pa dito? Oo. Yung mga bantero. Ito yung hinukay nila pa ilalim. Ito yung bina, sinusundan yan kung saan papunta kaya nakarunod pali. Ikot lang yan dyan. Laki pa pala niya, oh. Kuya, anong oras pa kayo dito? Alas 6. Marami na kayo nagawa? Wow, yan. Mula alas 6, yan na lahat? Tsara. Itong fish, tinatawag na fish, ito yung Bakit daanan fish? talaga. Okay. Yung pinaka hallway niya, hallway. Padiretso ito yung fish. So, bakit naglagay pa kayo dyan ng... Ito yung hinahabol na may mga bina na makalakal ba. So, paakyat naman yung... Paakyat yung bina, di hinahabol yun paakyat. Oo, so... Yan, mataas. Paano yung tutok-tokin niya yung paakyat? Oo. Lang aakyat doon, tapos gaganon yun. Oo. Inano. So, dito kinakailangan nilang sumampa dito sa kahoy niya, dito ng kahoy. Para doon naman sila makakuha ng pinto. Ng mina. Pwede ba akong sumampal? Pwede Ricardo. Diyan lang. Pala. Hindi naman yung dinaanan yan ngayon. Charot na. Hindi pala. Di ba ito? Hindi na natin siya gagawin. Okay. Akyat pataas. Pero wala naman ditong mga lindol na nagaganap. Po? So far, wala naman. Kasi yung mga pagkakas. Ito yun, ibang destino naman yun. May mga tao naman dyan. So meron pa rin ibang May papasok So ilan din po dyan. yung total na mga empleyado dito? Marami sa yun. Siguro na sa... wala namang 100. Mga... 35 plus. 35 lang? Galing naman. So, kailangan nila itong pukpukin lahat. Yan, itong part na to. Ito na yun. Hinukay nila lahat yan para makaayat na mga pwedeng imina. Kasi kahit na maraming bato, hindi ka sure na meron siyang possible gold. Meron ding mga matitigas na bato na hindi pala pwede, no? Nabasyan, pag nakikita ka ng puti, ganyan yan, bina. Bina. Yun yung sinusunod bina. Yun yung tirahan ng ginto. Yan, ito yung tirahan niya. May bina. So, lahat ng bato dito, kaya pala marami silang hinuhukay. Kasi hindi lahat ng bato May laman. merong bina, which is dapat makakita sila ng puti. Tapos Yun yung kapag itong sinusunod. puti, Pag itong puti, titest pa sinasampulan pa yan, tinitest yan. Pag may yung makita kanina. ka, yun, susundin yan kung saan papunta, yun yung hinahabol. Kaya nito, wala naman talaga. Ganito pala ang buhay ng minero. Nakikita lang natin na nakakuha na sila ng ginto, pero napakadugo ng proseso. 2 taon? Nandito, 2 taon dito bago 2 taon. Lang, kasya lang. Kapag-aaral lang Yung dito sa amo ko, tagal ako dito, yung 2006 pa ako. Dito ako tapos ng yung anak ko, hanggang ngayon. Kasi kapag ito yung pinagkakakitaan mo, minsan nakaka-apekto na rin siya sa kalikasan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na pasukin ng loob ng tunnel. At doon ko tunay nalaman ang kahabag-habag na sitwasyon ng ating mga kababayan. Lahat gagawin nila maitawid lamang ang kanilang mga pamilya. Literal na kapit sa patalim, ika nga.
Matapos kong lisanin ang Mount Diwata, isang 5.9 magnitude na lindol ang yumanig sa lugar na to. Parang hindi ganito kalakas yung lindol na na-experience ko. Ang tanging pumasok sa isip ko nung araw na yon, mabuti na lamang at ligtas ako, ang mga minero at ang mga diwata sa kabundukan. Ano na yung mga part di? Okay na sa'yo mo? Sarap. Kaya kayo paglaban sa lamig.